Kakapasok lang, Dilima gumawa ng ingay. Alam ang sabuatan, PBBM, DOJ, Karma na expose ang traidor. What is that? Kabayong bonda. Siyempre, itong balitang ito na matutunghayan natin ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Nagtawanan lang po si Dilima yung ikakaso sa kanya, no? Yun nga po. Ayun, Ulitin lang natin, no? Dilima, huwag kang mangalikot. Malikot. Huwag kang mangalikot ng hindi mo kaya, no? Oh, hindi pala ganun Akala ko kung anong kalikot yun. ng pagkakasabi. Sabi niya kay Dilima, find your peace. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisisihan mo yan, no? Kumalikot. Ginagalang po ni Pangulong Duterte yung naging pasya kay Dilima, napawalang sala siya, pero ang warning niya kay Dilima, find your peace, no? Mabuti yan at napawalang sala ka, pero huwag ka nang magkalikot ng away. Tama naman, di ba? Kasi nakita niyo mo na epekto. Nakita mo na epekto kung ikaw ay naghanap ng away kay Duterte. 7 taong ka nakulong eh. Kaya yan po yung sinasabi ni Pangulong Duterte, find your peace. Find your peace. Kumbaga manahimik ka na lang, di ba? Dapat nire-relax mo na lang ang iyong sarili dahil nakuha mo na ang iyong kalayaan eh. So, eto na nga. Siyempre, pag nakalaya ka, ang ibig sabihin nun, sa lahat ng binintang sa'yo ay inosente ka. Ay! Ngayon, kumbaga dapat ninanamnam mo na lang iyon. Siyempre, baka iniisip nga ni Ma'am Delims, di ba? Yung mga panahon na nawala, na sayang sa kanya. Siyempre, di ba? 7 taon ba yan? 7 taon din. No? Na nandoon siya ganun katagal. Di ba? Maraming nasayang daw na pagkakataon. At siyempre, yung pagkasira niya, ganun. Kaya tingin ko hindi yan mapipigilan. Hindi yan tatahimik. Siyempre, dalawa lang naman yan eh. Ipagsawalang bahala niya na lang yon, no, na namnamin niya na nga naman ang paglaya niya. Ayan, gawin niya na lang kung ano yung mga aktibidad na hindi niya nagawa dati nung siya ay nakapiit pa, no? Dati, no, kumbaga namnamin niya na lang, gawin niya na lang kung ano ang mga gagawin niya. Or isa din siya sa mga bubuelta sa Duterte. Siyempre, hindi pwedeng hindi ako makabawi, parang ganun yun. Okay, isa pa pong sinabi ni Pangulong Duterte tungkol po dito sa ICC. Sabi po ni Duterte, he does not give S about International Criminal Court. Alam mo yung ICC, ayon pa kay Pangulong Duterte, matagal na yan, mayor pa ako, whether they come in, para sa akin, wala silang jurisdiction. We are not part of ICC, umalis na tayo. Yun nga po yung sinasabi natin, no? Pumuporma pa lang sila na irereklamo sa PRRD sa ICC, umalis na tayo. Ganun po katalino si PRRD. Bakit po siya magpapaloko sa inyo, no? Pinoporma nyo pa lang na ididemanda. Siyempre, mga Pangulo po ng Pilipinas, may intelligence po yan. Pinoporma nyo pa lang na magdedemanda kayo sa ICC. Lumabas na tayo. Okay. Dagdag pa po ni Pangulong Duterte, ito po ang mga binitiwan niya. No? Hintayin ko. Ayoko yung Pilipino na pulis o NBI magpunta. Gusto ko yung ICC mismo magdadala. Yung ano po to, kung meron pong warrant of arrest. Tapos pagbigay niya sa akin, ipakain ko talaga sa kanya. Mamili ka. Kainin mo o bariling kita dito ngayon. Yan po ang matinding pahayag ni Pangulong Duterte kung sakasakali po na magkakaroon po ng warrant of arrest ang ICC. Ayan hindi dapat Pinoy ang magdadala ng warrant of arrest kay FPRRD at parang pinagkakahintay-hintay talaga ni FPRRD yun. At kailangan yung mismong ICC talaga ang magpunta doon.
nang makatikim-tikim man lang ng masarap na papel. Siya papel yun no? Yung warrant of arrest. Masabihin ano gusto mo? I-adobo ko pa yan o ipirito ko bago ko ipakain sa'yo? Kasi alam nyo yung ICC, na although sige, sinasabi ng ilan na bakit natatakot ang mga Duterte sa ICC? Dapat harapin nyo. Harapin nyo ang kaso. 'Di ba? Ginaganyan-ganyan sila. Ayun, hindi naman nagtatago si FPRRD. Ayan, parang hinihintay niya na nga lang yan eh. 'Di ba? At saka kasi ito yung kinakaso kay FPRRD, yung pinarating pa sa ICC. Kasi parang inaamin natin, paulit-ulit ko sinasabi to, parang inaamin natin na napakahina talaga ng hustisya natin dito sa bansa natin. Na wala tayong kayang iresolbang mga kaso dito sa bansa natin at kailangan pa natin magtawag ng taga-ibang bansa para resolbahin yung kaso na yun. 'Di ba? Yung iba kasi ang gusto is mapabilis. 'Di ba? Kumbaga, kung ikay idinimanda ko, kung may reklamo ko sa iyo, mabilis kasi sa ICC siguro mabilis. Madali kang mahuhuli, madali kang makukulong, 'di ba? Kasi dito sa Pilipinas, baka iniisip nila, nako, dito napakatagal. Minsan napapawalang sala pa. Ganon. Paano yan? Magti-2028 na. Kailangan ipahuli na natin yung mga Duterte. Kailangan ICC na gamitin natin. Kasi kapag ICC, para mapabilis. Tapos damay natin si BP Sara, si Bato, o si Bongo, lolo't lola ng mga Duterte, lahat. Idamay na natin basta Duterte, ganun, para wala na tumakbo sa 2028, baka mamaya may makalusot pa. Kung pwede nga lang, bago mag 2025, hulihin na yung mga, parang ganun, di ba? No. Gusto nyo lang mapabilis, di ba? Dito kasi pwede naman gawin yan eh. No, kung talagang mayroong kasalanan si FPRRD, no? Kung may kasalanan talagang nagawa, kung yung war on drugs niya ay nakasama sa karamihan at naging perwisyo, 'di ba? Dito litisin. 'Di ba? Dito sa Pilipinas. Gamitin naman natin yung hustisya natin dito sa Pilipinas. Hindi naka-display lang doon, yung nakaganon tas nakapiring lang doon para naka-display. 'Di ba? Parang inaamin natin na napakahina natin. Kailangan pa natin ng tulong ng ibang bansa. Samantalang hindi naman talaga matinding yung ginawa ni Tatay Digong. Ano ba yan? Mala Hitler ba yung kaso niyan? Okay sana kung mala Saddam Hussein, mala Hitler, ayan, pwede. Diyos ko naman, war on drugs, pinadala nyo sa ICC. Diba? Nireklamo nyo sa ICC. Tapos yung war on drugs na yon is nakatulong sa karamihan. 'Di ba? Ang daming nailigtas, no? Ng mga kabataan, 'di ba? Naging ligtas ang kalsada, naging maayos, 'di ba? Diyos ko naman. Grabe! Laban sa kanya. Subaybayan po natin yan, ha? Kasi alam niyo po, ang huling balita natin, pinagmamalaki nung early part ng 2024, ay lalabas na raw ang warrant of arrest ni Pangulong Duterte ngayong second quarter. Tapos na po yung second quarter. Di po ba? Third quarter na po ngayon, July. Wala pa rin po yung warrant of arrest. Wala na nga nagsasalita eh. Hindi po namin makakalimutan yan. No? Akala nyo dehin boki na kayo, makakalimutan namin na yung ICC ay pinananakot ninyo. Asa na yung ICC? Kawawa naman yung mga umasa. Kawawa naman po yung mga pinaasa ninyo na akala nila madadakip na si Pangulong Duterte. Correct, gumagana ang korte natin eh. Di ba? Bakit po papapasukin yung outside? Oo, gumagana yung korte pwede natin. pumasok. Ulitin ko lang to na mabilis para sa mga taga-TikTok kasi ngayon lang nila ako nakita. Dalawa po yung dahilan para pumasok po yung ICC. Una, kung international, ibig sabihin, at least dalawang nationality yung involved. Kaya nga mga criminal, mga war crimes yung iniimbestigahan ng ICC. Oo.
Mga war crimes. Pag war, dalawang nationality. Hindi, kasi nilagyan daw ng drug war. Nilagyan yung drug ng war. Kaya parang war daw. War yan! War! Kaya parang ganun. Russia versus Ukraine. Palestine versus Israel. Yan po. Nariyan po nakatutok yung ICC. Pwede din naman po na isang bansa lang tulad ng Pilipinas kung ang kondisyon po dyan, kung wala pong umiiral na justice system sa Pilipinas. Tama! Ano po ba sabi ni PBBM? Si PBBM na mismo nagsabi nito. Sabi po ni PBBM, katunayan na umiiral yung batas sa Pilipinas, napalaya si De Lima. O ano pa bang kinakailangan nyo? Kaya diba? kalokohan po yung ICC. Katulad niyan, di ba? May hustisya sa Pilipinas dahil nga naman napalaya si De Lima. Kung wala talagang hustisya sa Pilipinas, hindi na nakalaya yan. Diba? Tsaka gumamit kayo ng ICC kung wala nga namang hustisya dito sa Pilipinas. Diba? Umiiral tumatakbo. Kaya lang naman yung mga nagrereklamo sa ICC, yung iba doon, na gustong-gusto talagang dali ng mga Duterte sa ICC, alam na natin kung ano talaga ang hidden agenda. Hindi yung gusto lang talaga nilang makulong ang mga Duterte kasi meron ginawang labag talaga na ganito, 'di ba? Sabihin niyo, may mga nagrebelde, may mga nabiktima. Maraming dahilan sa mga biktima, 'di ba? Yung kung bakit nangyari sa kanila 'yun. 'Di ba? Maaaring itinugma lang dun sa drug war ni FPRRD 'yun. 'Di ba? Kumbaga, tinegi sila noong mga panahon na yon, pero hindi naman parte ng tukhang yon o ng utos ni Duterte yon. 'Di ba? Malay nyo, parte yon nung mga tao na gustong sumira sa drug war ni FPRRD at gawing pambala. Gaya nito, pinapakinabangan nila ngayon. Ginagawa nilang pambala ngayon. 'Di ba? Kasi iniisip nung iba, sinasabi nga nung iba nun, may mga inosenteng nadamay, mga dinadampo, tapos ganito, ginaganon sila. 'Di ba? Malay ba natin? 'Di ba na yung iba ang gumagawa nun, yung mga gustong masira yung administrasyon niya, pati yung programa niyang drug war, yung tukhang na yon, gustong masira. Kaya gagawa sila ng ganun. 'Di ba? Diyos ko naman, common sense naman. Pwedeng katwiranan yung ganun, may kakatwi-katwiran yung ganun. Sigurado ba kayong si FPRRD ang gumagawa nun o nag-utos nun? Nandudoon ba kayo nun, yung mga panahon na yun? Di ba? Mariose. Okay, eto po. Alam niyo yung Pogo, tinitignan natin nagsentro sila kaya pinasasama nila ng pinasasama. Hindi niyo po pwedeng questionin yung mga natatagpuan po nila, no? So far sa nakita po ng mga raid, hindi po sa hindi po sa Senate kasi sa Senate nakasentro sila kay Alice Guo. Yung pagkatao ni Alice Guo, di ba? Pero dito po sa mga raid, napapakita po na mayroong mga connection sa prostitution, may connection sa iba pang illegal kidnapping, extortion, iba pang ano pa yung mga iba pang gawain, iba pang pati po meron pa silang natuklasan na involved pa tong mga tinatawag na Pogo Hub. Hindi lang po sa Pogo, no, kundi yung mga anong tawag doon, yung crypto. Yung crypto, yung panloloko pa rin sa crypto. Ayan. Kaya ang dami po talagang lumalabas dito po sa mga raid na sinagawa ng PAOCC. 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 Okay. So sa madaling salita, talagang nalantad po sa atin tong pero tinanong po Tinanong po tong PAOCC, tinanong ni Karen Davila. Teka lang muna. Wala naman pong ate naman po talaga West Philippine Sea. Mali ka siguro ng channel na napasok. Pro-Pilipino po tayo rito. Hindi po kami pro-China. Kinukundin ako. Yun ba gusto mo marinig? Kinukundin ako ang ginagawa ng China na mga pag-angkin. Gulat ka, no? Tutusin, ayoko din ang ginagawa ng China di ba? Halos sila namumuwersa sila. No? Atin ang West Philippine Sea talaga kung tutusin. No, masyado lang silang mapag-angkin.
Pero para sa akin kasi, ang iniisip ko, yung kaligtasan ng mga mamamayan. 'Di ba yun eh? Yun ang iniisip ko eh. Kaligtasan nating lahat, lalong-lalo na ng mga anak natin at lahat ng mga bata dito, mga inosenteng madadamay dyan sa mangyayari na yan kung sakasakaling lumaki. Kung pwede naman pag-usapan, pag-usapan. 'Di ba? Kasi napakadaling magsalita na ipaglaban natin yan. 'Di ba? Ratratan kung ratratan. 'Di ba? Suguran kung suguran. 'Di ba? Hindi po natin, hindi niyo po alam ang sinasabi ninyo. 'Di ba? Hindi niyo po alam. Kapag nangyari po 'yan at ang China talagang nagbobomba na rin sa Pilipinas yan. Diyos ko, baka sabihin niyo, naku po, Mariosep, sana hindi nila ako naggagaganoon. 'Di ba? Yung mga kamag-anak niyo is nadadamay na, 'di ba? Baka mamaya is lahat ng santo tawagin nyo na, Mariosep. 'Di ba? Huwag tayong masyadong matapang. 'Di ba? Ang Pilipino talaga matapang 'yan. Pero huwag naman tayong masyadong matapang. Gamitin natin ang isip natin. 'Di ba? Isipin natin na merong mga taong inosente at mga bata na maaaring madamay diyan. 'Di ba? Yan, dagat 'yan. Oh, dagat. Para sa pakikipaglaban sa dagat na yan, is isasakripisyo natin ang buhay ng mga kababayan natin, lalong-lalo na ng mga inosente na madadamay dyan. Bagsak na nga ang ekonomiya natin, lalo pa tayong babagsak kapag nangyari yan. Dapat mag-isip po tayo maigi. Hindi po ako pro-China. Hindi po ako ganyan. Kaya ang iniisip ko lang po dito yung kapakanan ng mga tao. No, kung ako naiinis ako sa China eh. Kung ako magiging si Captain Barbell, susugurin ko yung China. 'Di ba? Pero wala tayong kalaban-laban eh. Kung tutuusin, magiging tagasalo lang tayo ng bala. 'Di ba? Tagasalo lang ng ibabagsak ng China sa atin. Oh, yung mga bansa na nakadikit sa atin, hanggang kailan nila tayo tutulungan? 'Di ba? Hanggang kailan sila nandiyadyaan? Baka mamaya magkaroon na naman ng I shall return. 'Di ba? Umalis sila dito, iwan tayo dito. Okay lang sana kung umalis sila dito o lahat ng mga Pilipino lumipat kayo sa Amerika, may mga bahay na kayo doon. Di wow, ang sarap, makakarating tayo sa Amerika. 'Di ba? Ako okay din sa akin ng Amerika dahil matagal na nating kaibigan. Pero hangga't maaari na makakalayo tayo sa kaguluhan, gawin natin. 'Di ba? Kawawa naman yung mga inosenteng madadamay. Ang mga Duterte pro China, hindi po. Balik tayo rito. Balik po tayo sa tinatalakay natin. Ano na yung tinatalakay natin? Nakalimutan ko na tuloy. Ano na nga yung tinatalakay natin? Sa Pogo. Yung tanong ni Karen Davila. Bakit po marami po nagtatanong, bakit po hindi nyo pinapasok yung sa Cavite? Ba? Dahil ito po ba ay dahil dati itong pag-aari, yung lugar na tinatayo ng Pogo ay dating pag-aari ni Secretary Remulla? Ganda ng mga tanong ni Karen Davila di ba? Ang sagot po nung PAOK, wala pa naman kami nababalitaan na nilalabag yung mga Pogo dyan sa Cavite. Pogo. Di ba? So, ano po yung lumalabas? Wala pong Duterteng ini-interview rito, ha? Nililinaw ko po sa inyo sa mga gobyerno to, Pogo. So, ano po yung lumalabas? No? Ang lumalabas po na sa mga Pogo, may mga legal na nag-ooperate. At yun nga yung halimbawa niya, yung mga sa Cavite, wala pa raw sila nababalitaan na illegal na aktibidad ng Pogo sa Cavite. Ayos yung mga Remulla. Losot. PAOK sisi po yan, di po ako, ha? Okay. So, ibig sabihin, eto pong ibang nire-raid nila, meron na silang nababalitaan ng mga illegal na aktibidad. So, hindi po pala lahat ng Pogo ay illegal yung mga gawain. Yun yung point ko eh. Meron pala mga Kaya, legal. kailan po naging illegal? Ayon din si PAOK, yung 300 plus na illegal Pogo na nag-ooperate sa Pilipinas, nagsimula pong mag-operate po ng illegal yan
simula last year. Last year, 2024 ngayon, 2023 last year. Opo, sabi ng PAOK, yung 300 plus, nagsimula yan mag-operate ng illegal simula last year. Tignan nyo po yung sinasabi ha. Hindi po tayo nagsabi nito. May mga legal na pogo, na katulad sa Cavite na hindi nila nire-raid kasi nga wala pa sila nababalitaan na illegal na mga aktibidad. Kumbaga, hindi illegal yon. Kaya kumbaga, wag natin pakialaman yan. Saka na lang kapag naging illegal na yan. So, ibig sabihin, legal. Ibig sabihin, nung panahon ni Duterte, kung legal yung pogo, kaya wala tayong nababalitaan. Ha, di ba? Ay, yung script nyo kasi, yung script nila Risa Ontiveros, yun ang binabangga nito. Kasi, kung ang script nyo, lahat ng pogo ay masama, at ang kaya sumama, at lahat ng pogo masama, at yan ay pinauso ni Duterte, therefore, ang may kasalanan ng lahat si Duterte. Tapos may sinasabi kayo ngayong protector, si Duterte din yan dahil may picture. Therefore, si Duterte ang protector ng lahat ng pogo sa Pilipinas. Kaya ang problema natin, Duterte, hindi yung mga pogo. Talagang nirerekta talaga kay FPRRD lahat, no? Talagang ibinabagsak sa kanya. Parang pinapalabas dito na siya na yung pinakamasamang tao sa buong mundo, eh. No? Ang gara ng banat, eh. Yun yung script niya, di ba? Pero binabago nito. Teka Halos pati pag nanakaw sa sinampay ng kapitbahay nyo, bintang nyo na rin kay Duterte para masaya lang. muna. Wala namang illegal na naririnig kaming ginagawa ng mga pogo sa Cavite. Bakit namin re-raidin? Kinakailangan maingat tayo dyan, sabi pa ng PAOK. Alam namin kung bakit po kailangan mag-ingat. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre yung boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratales na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.